Ay, magandang gabi mga friend. Ha? Topic ko natin ngayon, si Bato, saka itong si Sarah. No? Mamaya magbibigay tayo ng payo kay Bato. Oo, hindi. Hulaan natin kung anong pwedeng maging depensa ni Bato kung siya ay masasalakot ng ICC na mukhang malabo pa sa tinta ng pusit. Makukonsider pa lang fugitive to si Bato mga friend. Ayon kay OSG Berberabe, yung pumalit ho kay Gibara. Oo. Magaling tong babae. Pero from the ICC, like for example, a warrant, no? Warrant of arrest at gustong magpatulong sa atin, ano pong expected na gawin Kanina lang ho to mga friend. dapat ng gobyerno sa atin, natin under our laws? Okay. Ang sagot ko po ay doon din base sa mga executive pronouncements ng DOJ. Ang sabi po niya ay siya ay seriously studying all options available to it given may binanggit po siya na nagkaroon ng implementing rules yung extradition law. So sabi ng DOJ, it has not seen nor received a copy of the ICC warrant of arrest but pinag-aaralan niya ang kanyang options. Ma'am, I'm just curious kasi minsan nagiging play of words o semantics yung yung kung kailan nagiging fugitive o wanted o nagtatago ang isang tao. We had this discussion before in the case of Ping Lacson when he disappeared in 2009 or 2010 and was citing the Miranda case. And then we had this sort of mini debate siguro with Atty. Toyo nung panahon ni Kibuloy, when Kibuloy was in hiding, they refused to call it in hiding, and hindi raw siya fugitive. Itong si Turon parang mayroong diferensya to. Sa palagay niyo mga boss. Sumobra rin sa galing. Pero mukhang wala pa yata na ipapanalong kaso, puro kulong yung mga dinidepensa niya Although eventually nahuli din siya. But anyway, in this case, I know si Bato hindi pa naman nilalabas kung meron mang arrest warrant siya o wala. Pero kung sakaling maglabas nga ng arrest warrant ang ICC at hindi pa siya lumilitaw, would he then be a fugitive or would he be, as Atty. Torion would usually say, just making himself scarce? And not in hiding. Kapag po sa base sa mga international standards, pagka if they are wanted in a criminal case or magkaroon na ng na-issuehan ng warrant or similar action for arrest by a court or competent authority, tapos if they refuse or they avoid surrender, so especially doon sa pag ito po ay sa mga international standards or Interpol. So yun po ay magiging considered fugitive. Oh. Okay. I suppose that's clear. Yeah. I just had to ask that kasi So fugitive. minsan nalilito na ako, nagdududa na ako sarili. So magiging fugitive ka na, Bato. Kaya sabi nga ni Ping Lacson, galingan mo ikay pagtatago. Oo. Ba namang payo ni Lacson yun? Diyos ko. Anong sabihin na lumitaw ka na? Papayuhan mo pa na magtago, di ba? Pero to mga friend, kung sakasakaling si Bato, masasalakot nga ito, no, ng ICC. Pero parang malabo yun. Maliban na kung talagang kagaya ni Bato, si Kibulog, na mismong si Digong ang nagsabi, nandyan lang yan. Kaya, yun ang pinanghawakan ni General Torre, na nandun nga lang siya. Kaya hinalugog yung kingdom. O, di ba? At saka siguro, may mga buwisit din sa kanila, sa Davao, na nakakita, na pumasok si Kibulog doon. Kaya sinabi kay General Torre, may premyo yata ho nung kasi kung sino yung makakapagtimbre sa kinaroroonan nitong si itong si Buang, itong si Kibulog. Oh. Kaya pinanghawakan na ni General Torre na siguro siya doon sa nagbigay sa kanya ng impormasyon na nandoon si Kibulog. Oh. Kaya hindi niya na tinantanan. Oh.
Ay, hindi naman talaga lalabas. Pero yun nga, no, sabihin ni General Torre na binibigyan kita ng ultimatum within 24 hours at hindi ka lumitaw dyan, ibabaligtad ko tong kingdom na to. At come to the point na nagbubutas na ng mga ano, dahil baka may underground nga eh, di ba? Dapat yun, tinuloy-tuloy na yun eh. Para maraming nakitang kababalaghan doon malamang. No? Ganun po yan. Oo. Pero ikaw nga ba, kung sakaling mamalasing ka rin, bato, sa iyong pagtatago, no? Ang magiging depensa lang ito, mga friend, wala namang iba eh. Ewan kung mali ako Ang pinaka-the best na depensa nito, kasi tinuro na siya ni Digong eh. Yan, si Bato. O eh, siyempre, kita na agad ng ano yun, ng ICC yun, na talagang tinuro siya. Death squad din yan, sabi niya, di ba? O, tapos tinuturo pa siya ni Las Cañas. O, ni Mutabato, tinuturo ka, Bato. Kaya, pinakamagandang gawin mo, gayahin mo sa sila Las Cañas at saka sila Mutabato. Turo mo na rin si Duterte na si Duterte naman na nag-utos sa'yo. Aminado naman si Duterte, utos niya yan eh. Yung pagpatay na yan eh. Di ba? Naka-under oath pa si Duterte nung sinasabi niya na, yan ang utos niya. Pilitin ninyong lumaban. Pag lumaban, patayin nyo. Yung sabi niya. Kaya si Bato dapat, wala namang ibang depensa si Bato eh. Hindi siya pwedeng magsabing hindi niya alam eh, di ba? Kasi 6 na taon eh. Kaya malamang ito mga boss. Ang magiging depensa ni Bato, kung sakaling masasaklot ito ng ICC, yun nga, parang sila Las Cañas din yan, at Mutabato, na kami, although pumatay kami, utos yun, inutos yun sa amin, ni Digong, ni Superman. Ganun lang ang magiging depensa niya, wala nang iba mga friend. Kasi lahat tinuturo siya eh. Ipit na si Bato eh, sa totoo lang eh. Pero anyway, Bato, nakapagsilbi ka sa demonyo, sa gustong pumalit kay Satanas, talagang yan ang magiging buhay mo. Anyway, napakarami masarap sa buhay dito sa lupa. Siguro naman sulit na yung pagiging demonyo, pagiging nakatira ka rito sa lupa. Tayo naman mga friend, di ba? Temporary lang po tayo rito sa lupa. May hangganan ho lahat para sa atin. Kaya nga nag-iwan ng 10 utos ang Panginoon, di ba? Na dapat nating sundin upang tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Di ba? Although mahirap, pero huwag naman tayong gumawa ng masama. Sa kapwa natin. Yun lang yun, mga friend. Ikaw ba to? Kagaya sinabi ni Las Cañas, saka ni Mutabato, labag man sa loob nila, inuutos nga sa kanila. Ang akala nga nila, tama. Dahil yun nga, ang utos nitong demonyo, demonyo nitong si Digong na yung pinapatay ninyo, mga masasamang tao yan. Kaya kayo ay nakakatulong sa gobyerno dahil na babawasan ng mga masasamang tao, mga ganun. Yung di ba si Las Cañas umiiyak? Ni sarili niyang kapatid, pinatay niya dahil sa kanyang blind obedience doon sa kanyang amo na demonyo. Ngayon, inaaway na lahat ng sinasabi ni Las Cañas na come to the point, ito nga si Bongo, taga-bili lang ni Las Cañas ng maruya eh. Di ba? Wala akong pupuntahan si Bato. At kung yun nga, baka sakaling pwede niya maging rason yun ha. Ano naman ang magagawa ko? Yan ang utos ng pinakamataas Chief of all Armed Forces of the Philippines sa akin. Pwede sabihin ni Bato na yan ang inutos ko sa aking mga tauhan. Yan ang order sa taas. Baka Bato, sana makarating sa iyo to. Yan ang pwede mong gawin. Hindi mo na kailangan pang umupa ng singmahal ni Kupalman na abogado. Maski wala ka ng abogado, yun lang naman ang pwede mong isagot eh. Kasi baka hindi po pwede dyan sa Bato yung mga kagaya ng ginawa ni Duterte na magbabaliw-baliwang ka, magtitimang-timangan ka para ma-delay yung hearing na yan. Kasi hindi maniniwala siguro yung ICC sa'yo na ikaw may sakit. Although, pwede mo sabihin na pag tumubo na ho yung buhok ko, tsaka na ako
May sakit ho ako sa utak, kaya ho ako nakalbo eh. Ha? Diba? Oh. Yun lang yun mga boss. Ito share nyo to, baka makarating kay Bato. Oo. Wala kang pwedeng gawin Bato kung sakali ikaw eh mabubuko kung saan ka nagtatago. Yun lang. Huwag ka nang gumasta ng pera. Sumuko ka na ng matiwasay. Turo mo na, di mo naman siya tinuturo. Ikaw nga, tinuro ka niya, di ba? Itong amo mo na, yan, si Bato, death squad din yan. O, di. Kaya nga may death squad dahil nga sa kanya, di ba? O, baka medyo mag-anggang ang sintensya mo. Kasi wala namang patunay na ikaw ang pumatay. Parang kagaya si Digong din, inutos mo lang. O, sa mga pulis mo, siyempre, sino pa? Wala naman akong, sinunod ng mga kapulisan, yung utos ni Superman sa utos sa akin, pinasa ko lang yung utos, di ba? Pero si Bonggago, baka medyo may sabit siya kasi tagabayad siya ng mga napapatay, mga pumapatay, di ba? Baka si Bongo ang medyo marami pang alam to dahil siya ang tagabayad ng mga nakapatay, di ba mga friend? Punta tayo dito. Yun lang ba to? Wala, tignan niyo mga friend. Yan ang ating aabangan sa teleserye. Wala hong magiging depensa si Bato. Wala hong siyang pwedeng depensa. Hindi niya pwede sabihin wala akong kasalanan. Wala. Tanging depensa mo ba to? Sumunod lang ako sa utos. Yun lang yun. Mantakin mo, binigay siya yun ni Satanas. Ni Duterte. Simpleng PMA graduate. Kabata-bata mo nang dahil kay Duterte, naging 4-star general ka. Putang naging chief, naging, chief ka pa ng PNP. Yung pinakamataas ka sa PNP. Puta rayos. Biyaya, no? Galing sa demonyo. Ni Duterte, no? Ginawa ka pa senador ni Duterte. Baka ni sa pangarap nga ba to, hindi mo akalaing makakarating ka dyan. Monte ka pa ang ginawang presidente ni Duterte, di ba? Pinag-file ka ng kandidasi bilang Pangulo. Tapos baba ka yan. Kami na ni Bongo. File di si Bongo, tsaka si Duterte. Presidente, si Bongo. Si Duterte ang Vice President. O, di ba? Yun ang nangyari. Bato. Yan ang consequences na sinasabi. Hindi pwedeng parating masaya ka sa piling ni Satanas. Sige na. Magpunta tayo dito kay Sayad. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasikiman ng mga ilang mambabatas, mga opisyal. Iilang matataas sa opisyal. Ayun po. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon. Hindi kaya tumatayo balahibo nitong gago na to? Sa sinasabi niya? Putang ina, yung mga pinresenta niya sa COA, puro overprice na mga pinagbibili, laptop, motorsiklo, aircon, putang ina lahat, puro, hindi lang basta overprice, talagang grabing overprice. Yun, napanood nyo na naman mga friend. Yung motorsiklo lang, 19 yatang motorsiklo, ang halaga ng isa, na pinalabas nila sa kanilang report, 1.3 million, isang motorsiklo. Tagitag yan. Anong klase motorsiklo yun? Harley Davidson. Tsaka ganyan ng mga sa gobyerno. Hindi ho kayo pwedeng basta bili ng bili. Hindi nyo naman pera yan Magkakambas pa kayo as much as possible sa pinakamurang halaga ng gamit na bibili ninyo para sa gobyerno. Bipili nga, di ba? Binibigay sa kanya yung Coconut Palace yata, di ba? Hindi na, sabi niya masyadong mahal ang upa. Naghanap siya ng mas mura. Kaya maliit yung naging lugar niya. Eto putang ina to. May mga safe houses pa to. Itong mga palamukha na to. Tagtampisaw sa pera. Putang ina mga to. Mga safe houses, linti ka renta
Masahol pa sa 5-star hotel ang isang safe house na inuupahan itong gago na ito. Para saan yung safe house? Wala. Para ano? Hindi niya rin ma-explain ka. Ha? Ang taki mo motorsiklo, laptop ang mamahal. Talagang hindi lang doblet, hindi lang triplet, talagang anak ng putang presyo. Taki mo 1.3 million motorsiklo. Ano yun? Puta. Ang gandang sasakyan na yun ah. Parang luxury car na halos yun ah. Oh. Tsaka maraming talaga gobyerno dito sa mga Duterte. Hahabulin pero ewan ko ba't hanggang ngayon nakakawala pa itong mga to eh. O kaya ako nabagalan ako mga. Sal-in nito 88 million. Si Duterte 37 million sal-in. Yun na idinigan niya ngayon ha. Ngayon. Dapat gumalaw na yung ano nito. Inimbestigahan na nito. Lahat na sobra doon sa binanggit ninyong sal-in nyo, puta ka sa gobyerno yan. Illegally obtain yan. Parang yung diskaya. Oh, di ba? Wala eh. Yung pulong, hindi rin pumunta. Pinatawag ng ICI, hindi rin pumunta yung pulong. Wala raw ganito. Kaya parang ano nga puta na, duda ako talaga sa totoo lang eh. Oo. Parang, ewan. Kalat ni, comment na naman ito sa kalat ni bukas, iba na naman ito eh. Mga kasong isinampa dyan ni Trillanes, dokumentado. Wala pa rin eh. Wala pa rin eh. Yung mga kasong sinampa rin dito kay Sayad, wala pa rin eh. Wala pa rin hindi pa rin, wala pa rin yung mga kasong sinampa kay Atong Ang doon sa mga sabongerong nawawala, mukhang wala na rin sa istorya. Ha? Ang pinagkakaabalahan nila, yung flood control, para mabawi daw yung mga pera. Tagal pa. Lahat naman ng tinuro ni Bernardo, tumanggi na hindi totoo yung sinasabi ni Bernardo. Ay, nako. Chis Escudero, inakwit naman ng Comelec. Jinggoy, Nancy Binay, Grace po. Ang nagturo ho doon, hindi naman si Mang Kepoing eh. Yung Bernardo. Bilyar. Yun ho yung pumalit kay Bilyar, yung Bernardo, di ba? Ewan. Mukhang, yun nga. Hanggang gurami na lang ang mahuhuli nito mga to. Ay, nako Lord. Tuloy natin si Sayad. Ano pagsasabi nito? At tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po tayo maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na maging mapagmahal sa ating bayan. Tanga talaga po tayo. Kayong mga Duterte ang pinakamalaking krisis na nangyari sa Pilipinas. Sa totoo lang. Ha? Dito ang tutok talaga eh. Kung talagang aanuhin eh. Tayo 51 billion. District 1 lang ng Davao. Tang-inang yan. Kaya paulit-ulit ako mga friend. Talagang dapat noon pa nagkaroon ng people power nung panahon ni Digong. Napakaraming maraming rason para yung gustong magpatalsik sa tanas sa impyerno na people power. Unang-una na, di ba? Economic advisor niya in check si Michael Yang. Meron pa siyang spiritual advisor, demonyo, si Kibulog. Mantakin mo, may spiritual advisor pa. Ibig sabihin, sumusweldo rin yung hayop na yun. May item spiritual advisor Advisor. Di ba? May sweldo yung demonyo.
spiritual advisor. Ha? Pero yung ina-advisean niya, minumura yung Panginoong Hesus, pinumura ang Diyos, minumura ang Pope, binaboy halos ang Katoliko. Putang ina, walang nag-rally, walang nag-people power eh. Tapos ngayon, ito si PBBM nang hahabol siya ng korupsyon. Pini-people power. At sabi nga nito mga demonyo na mag-resign na raw at ipapalit si Sayad. Tanginang yan, ano yan? Tanginang naman. Buti na lang hindi pumapayag ang mga Katoliko, ang mga kaparian. At yung mga may matitinong utak na alam, natakot. Sa totoo lang, nakakatakot nga. Putang ina. Putangin mo, Sara Duterte, ang putang ina, presidente, putang ina yan. Tapos kaya, tanga na lang talaga naniniwala pa dito sa mga to, sa totoo lang mga boss. Tsura lang no? O ito, paanong lulusot yang si Sayad? Ito mga kasong isasampa sa kanya. 7 batayan para i-impeach si Vice President Sara Duterte. 7 batayan ha, 7 batayan. Alam nyo, sabi nga, isa lang doon sa 7 ang mag-guilty si Sara Duterte, impeach na siya. 7. Oh. Paano ito lulusot? Sige nga. Kaya sabi niya doon sa na pinaano yata niya yung mga in-appoint ng tatay niya na i-dismiss yung yung impeachment complaint sa kanya. Inuutosan niya yung Supreme Court O to. Ang tinukoy ng mahigit 200 kongresista sa nilagdaan nilang reklamo. Kabilang sa mga binanggit ang banta sa buhay ng Pangulo, mali umunong paggamit ng confidential fund at extrajudicial killings. Nakatutok si Mariz Umali. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. Una ito sa mga pinagbatayan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bantang binitawan ng bise sa virtual press con habang nakakustudiya sa kamera ang kanyang chief of staff. High crime yan, ayon sa reklamong impeachment. Isinunod sa reklamo ang mali umanong paggamit ni Vice President Sara Duterte sa 600... Basta maraming reklamo. 5 uri ng tao na hindi mo To, si Pulong. Pinapatawag daw sa ICI. Hindi haharap si Davao City First District Paulo Duterte sa pagdinig ng ICI sa flood control scam. Sa kanyang tugon, gago. Nabasa ko lang ito Sa kanyang tugon, sa imbitasyon ng komisyon, iginiit ni Duterte na walang katotohanan at legal na basihan ang investigasyon. Binigyan din ng kongresista na dapat agad imbestigahan sina Pangulong Ferdinand Marcos. Paputang ina, tignan mo. Gago talaga. Pamilya nito at dating House Speaker Romualdez. Talagang gago, no? Idinawit ni Saldico sa flood control. Palo na sa DCI. Yun ang sabi ng gago. Di ba? Masyado silang matatalino Ayaw nila silang makakanti talagang at tingin nila sa sarili nila, putang ina, perfecto, mga ulul. Ito yung mga magnanakaw, iniimbestigahan ni Aquino. Ngayon naamin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, tulay, kalsada. Makino to. Inaamin ni Hernandez, lahat substandard. Lahat substandard. Opo. Right, sabi ko lahat ng proyekto ninyo substandard. Opo, Your Honor, sinabi ko obligasyon ay nakita ko. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati classroom, kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard? Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan?
na maayos, na matino? Meron ba? Sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Anong years itong pinag-uusapan natin? Anong mga proyekto? Mula po nung dumating si Boss Henry, 2019 up to present po, 6 na taon, walang maayos na proyekto dyan. wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan. Lahat po, Your Honor. Control, ngayon inaamin lahat substandard. Opo, opo. Bright Control, ngayon inaamin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, tulay, kalsada, lahat substandard. Opo, opo. Bright, sinasabi mo lahat Putang ina, ng proyekto ninyo substandard? Takin mo yan, mga boss. Putang ina mga to. Papatay ng tao talaga itong mga putang ina to. Tulay, karsada, ospital, eskwelahan, lahat substandard. Dahil sa porsyentong tinabigay dito sa mga timawang politiko. Putang ina, no? Grabe. Kaya nga nung bumagsak yung tulay dito sa Isabela, sabi ko, puta, ayan na. Dapat sabi kay President Idusano, dapat lahat imbestigahan to. Dahil yung tinayo nung kay Duterte nung panahon ni Digong, puta, lahat talaga yun. Lintikan nakawan doon. Oo. Ba't nga hindi lintikan nakawan doon? Puta nga na. Ito ang sa DepEd lang, tignan mo pati mga laptop, puro overpriced, lahat-lahat. Oh, talagang namunini. Pero, sa lahat ng kahayupang nangyari nung panahon ni Digong, wala hong nagtangkang people power, yung demonyo. Diba? Wala ka narinig na ganyang pangbabatikos mga si Senado o sa Kongreso. Walang nagtangka, di ba? Sakalang dumating yan nga, itong kaguluhan na to, nung parang si BBM parang ano na siya, nagising na siya sa katotohanan puta, ano to? Parang ano pa bigay ng kalikasan Kung hindi pa nangamatay sa bumaha, halos lumubog. Pati nga yun sa Cebu, yung governor, ano ba yun? Si Balicuatro ba yun? Yung babae na Duterte yun pero puta na. Sinabi niya, kararating ko lang dito, hindi ko akalain ganito to. Galit siya. Dahil Duterte, yung mga tumirada nung flood control doon sa kanyang nasasakupan. Oh. Talagang mga friend, no? God moves in a very mysterious way. Diba? Sino mag-aakala? Puta na, nung nangangampanya itong mga to, nakamputang ina. Ha? Sweat na sweat ito. BBM, saka si ano. Oh. Pero paulit-ulit mga boss. Ang melikha din talaga dito kay Digong nato, sa totoo lang. Yung mga loyalista ng Ilocano, sila. Kung hindi sinuportahan ng Ilocano to, talo to. Nung lumaban to, talo yan. Kay Rojas. Kaso nga, sinuportahan ni Baba No. Ang hindi alam ni Baba, hindi naman sinuportahan ni Digong yung kanyang kapatid. Dahil ang sinuportahan ni Digong, si Caldero, si Cayetano. Oh, kaya siya natalo. Bandang uli, hindi siya makapaniwalang natalo siya dahil nanalo si Digong. Oh, hindi na lang nila naisip, paano ka mananalo? Ayaw ka nga ni Digong. Oh, kung gusto ka ni Digong, di kinuha ka sana ni Digong na Vice President. Hindi, di ba? Oh, ang kinuha si Cayetano. Diba? So, ang kumuhang vice president, ang naging presidente ni PBBM, si Miriam Defensor. Ganun lang kasimple tanga si Baba Ang buong akala siguro ni Baba, susuportahan ni Digong. Di ba? Yun. Mag-collab na po tayo mga friend. Sinuportahan na siya ng pera. Namin naman ni Duterte. Inibigyan siya ng 30 milyon ni Amy Marcos. Plus, yung tapos nga isinusumbat yung pagkakalibing kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Yun nga ang usapan Kaya nga siya sinuportahan nitong mga supporter ng mga Ilocano dahil yun nga pangako niya na ipalilibing niya si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kaya sinuportahan siya. Ilan lang ba naman ang lamang niya kay Marojas?
O, di ba? O, mag-collab na po tayo. Kaya yung pagkakapanalo ni Digong, masasabi kong malinis. Hindi nila akalain eh. Diba? Come to the point nga po tayo na substitute candidate lang yan si Digong. Kidinyo. Late filing of candidacy pa yan eh. Akala nga nila Aquino, the more the merrier. Na hindi nila akalain po tayo na mananalo. Diba? Yung panahon nga nung takbo ni Digong, sa survey, wala pa si Digong, malayo pa eh. Ang nagkakana si Grace po, tsaka itong si Marojas, oo. Oh. Eh, gumalaw yung mga kailokanuhan. Oh. Nanalo. Plus sumama nga yung Davao, oh. Nanalo si Digong. Plus sinuportahan pa ng Incheck, nanalo si Digong. Ganun na nangyari dun. Shirley Jaser. Alam mo, Karox, shout out Shirley Jaser. Ang makakontra lang dyan sa mga korap na politiko, yung malilinis na katulad ni former Senator Trillanes at mga kaalyado niya. Kasi pag sila ang naghabla, walang maibabalik na kaso sa kanila kasi matino. Kaso nga, Shirley, hanggang ngayon, yung paghahabla ni Senator Trillanes, wala pa nangyayari. Parang natutulog sa pansitan. Atong anga, wala na balita eh. Ang mga taong may tinatagong baho, mahirap pumontra sa kapwa nila kurap. Hintayin na lang natin balang araw na maupo sa gobyerno ang matinong tao. Yun nga lang, hindi natin alam kung kailan yun. Totoo yan. Reynaldo Gonzalez, shout out ha. Sabi niya, matutupad na, bungok, asam mo. Bunggok, susunod ka na, Kibato. Malapit nang kayong magkasama, amo mo. Mamakyaw ka na ng tsinelas at pizza. Elizabeth Iscare, oh. Good evening, Sir Rox. Tama ho yung sinasabi ni Atty. Bueno tungkol dyan sa Senado at dito kay Bato. At di na talaga umaattend ng sessions sa Senado. Yan si Bato. Si Bato na yan. At totoo lang, Sir Rox, ang dami talaga senador dyan na pro Duterte ang mga bugok. Buti na lang andyan sila Soto, Lacson, Hontiveros, Bamakino, Kiko, na pwede din si Gatchalian and the rest, ewan. Kung saan sila naglilingkod, lalo na itong si Robin, na walang utak. Hay, kawawang Pinoy. Bakit ganito ang nangyari sa ating bansa? Ang daming bugok sa ating pamahalaan. Hanggang yan ang batas na ikaw marunong sumulat at Pilipino, magbasa at magsulat, at ikaw Pilipino, pwede ka na tumakbong senador o presidente o kung ano ang gusto mong takbuhin at ikaw may kwarta, pwede. Wala mangyayari. Pero kung itataas ang kwalifikasyon ng isang public servant applicant, maganda. Kasi parang yan a-apply ka, construction firm, gusto mo engineer ka, putang na, hindi ka naman nakapagtapos. Siyempre, hindi ka tatanggapin, di ba? A-apply ka, engineer dito, sa putang ng nag-a-apply ka mambabatas, wala ka namang alam sa batas, hindi ka pa nakapag-aral, may mambabatas ka! Putang na yan. Ay! Nakakarimaring. At may pambili ka ng boto, mambabatas ka na. Tsaka marunong ka kumanta ng Wonderful Tonight. Paano ba to? Elizabeth Iscare, dagdag comment ko po dito sa inasal ni Bato. Dapat niya sipain na sa Senado sa sobrang takot niya sa nabigla siyang hulihin ng ating kapulisan kapag sikretong lumabas ang warrant of arrest galing sa ICC. Wala palang balls ang kalbong ito. Akala mo talaga atapang at tao. Akala ko ba gusto niyang makasama ang kanyang poon doon sa ICC. Sabi lang yun. Sarap ng buhay ni Bato. 3J Job, shout out my friend. Akala ko wala kang comment. Ano kaya itsura ni Stone kapag hinuli siya? Ang tapang-tapang noon, meron pa siyang sinasabing bring it on. Yun naman pala magtatago. Wala na yan. David Alin Mendoza, shout out. Kagaya lang po ni Bato, ang po nila, malakas
Malakas lang magyabang at manduro. Tama ka dyan, David. Pamilya sila manduduro. Joselito Mabait, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. Good evening. God bless you. God bless, Kalat ni. Michael Edwin Mike, shout out, my friend. The brother Dubico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Advance Merry Christmas to your family. Amen. Correct ka dyan, attorney. Nariyan yung unang-una si Bigoting Kain, si Bong Gago, at itong mga pinakabulok na Senado. Kasi karamihan sinatong dito tae. Si Quezon Escudero, si Calbong Bato. Totoo. David Alin Mindao sa ulit. Good evening po, Karox. Itong kasalukuyang Senado ng Pilipinas, ang pinakawalang kwentang senador sa istorya ng Pilipinas. Tama ka dyan. Kawawa nga itong Pilipinas. Pwede nga lang makalayas na dito eh. Kaso mahirap eh. David Alin Mendoza, Karox, wala din pong mangyayari dyan sa kaso ni Bato. Kahit mag-file pa ng Ethics Committee, pagbobotohan din ng mga inutil na senador ni Digong na mapapatalsik sa kanya sa Senado. Yun nga eh. Iipit nga yung mga tanga eh. Pero yun nga, sabi ko siya, bigyan nila ng 3 buwan yan. Pag di ka lumitaw, tanggal ka na bilang senador. Yun ang napag-usapan namin dito. Di ba? Siguro naman Bato. Paliwanag naman lang. Hindi mo naman na kami masisisi. Kami na rin na naiipit eh. Di ba, David? Ganun na lang. Wala. Pinagmumuro na kami ng tao eh. Dahil sa'yo, nadadamay na kami. Mga ganun na yun. Dapat konsensyahin nyo na si Bato. Kung may konsensya, Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. No skipping ad, sabi niya. David Uleto, ito namang si Bong Ugok, panay ang hiling ng dasal sa halimaw ng Davao. Yung mga pinagpapatay ba ninyo, ipinagdadasal nyo. Isa pa ito si Jimmy Bondok, nananawagan na sa secession o separation ng Mindanao sa Pilipinas. Kupal din pala ito, lawyer pa naman. Ikaw naman, David, basta lahat ng dumikit sa demonyo, ganyan na. Glenn Adyo, only in the Philippines, corrupt, malayang magnakaw dahil sa mga drug lords at drug protectors. Dumadami ang mga adik at sila ang walang awang pinatay sa tukhang, kaawa-awang mga biktima. Kung wala sanang droga, wala ding adik at walang namatay. Ay nako. Hindi rin. Sa kahirapan ngayon, maski hindi adik, mapipilitan maggumawa ng masama. Yun nga ang pulis eh. Gusto ka sana ng topic yun eh. Pulis, may ranggo pa. Nang hold up sila, bakit? Utangin na, baon sa utang yung mga gago eh. Dapat itong mga kapulisan na to, no? Tignan lahat ng mga humahawak sa kanila kung anong tayo ng kanilang mga pamumuhay. Kung baon sa utang o bakit nagkabaon-baon, dapat ganyan eh. Yung mga commander nila sa kanilang mga distritong nasasakupan. Oo. Pasig, Manila, lahat. Inspeksyonin yung kung paano. Isipin mo ang rason. Kaya sila nakakagawa ng gano'n, kapit sa patalim. Yung mga pulis ha. Pala, putay na, baon sa utang, wala na halos sinisweldo. May armas. Alam nila tao, pag nakakita ng baril, nanginginig na. Nahuli. Ano yata yung puta? Nang rape pa eh. Nang rape pa. Nabalitaan niyo yun? Nagnakaw na, ni-rape pa yung ninakawan. Ako talagang, ito ang impyerno. Ang ina. Friend Shervin sa PETA, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out mga bossing ha. Sabi ni Friend Shervin. Si Rox, ano daw? Hayaan, pagbigyan 3 buwan. Ano siya? Siniswerte. Naway si Rox, ano ba yan? Baby damulag? Hindi, sabi ko, friend, bigyan ng 3 buwan. Pag hindi ka pa dumabas, tatanggalin, mapipilitan kaming mga kasamahan ng mga senador na ikaw itanggalin na sa Senado. Diba? Ganun ang sabi ko. Hindi lang 3 buwan yan. Marami-rami pang matagal-tagal magtatago yan kung talagang hindi mahagilap yan. Kaya
kailangan nasa na ba kasi mga intelligence span, mga ganyan. Oh, dapat gumana naman na yan. Si Bantag, kailan ba mahuhuli? Kailangan spoiled brat lang. Ha? Kailangan spoiled brat lang. Nako, mano nga tigil-tigilan mo yung mga paandar na yan. Pero, simple lang po. Gusto niyang forever na magtago dahil umurong na po ang lubot sa sobrang takot. O di magtago ko na siya ng... Ha? O di magtago siya, di ba? Huwag na po siyang lumitaw kung saan hukay man siya, kung saan hukay man po siya nakakubli ngayon. Nang dahil po siya, sobrang duwag ba, Sir Rox, isusurrender niya po yung kanyang pagiging pinuno dati, na binigay sa kanya ng instant 4-star. O yun, Forest Committee, instant 4-star. Po ba yun, Sir Rox? Oo, biglang pinaka-pinuno ng pinaka-duwag na pulis sa Patola. Where ba Sir Patola, magkaroon ka po sana ng hiya sa uniforme sa uniforme na nagpasikat sa iyo. Ano po? Kung ikaw po pala isang sundalong kanin at walang silbi bilang senador, Sir Calvo, lumayas ka na po dyan sa pwesto mo, parang awa mo na. Huwag kang masyadong masaya dahil habang nagtatago ka at masyado kang pasaway, binabayaran, pinasesweldo ng taong bayan, okay? Magkaroon ka sana ng hiya kahit man lang sa sarili mo. Yun nga pala, isa pa gawin ba to? Oo. Para hindi ka na hinahanap masyado, mag-resign ka na, tanga ka talaga. Hindi ka Superman para ikaw aming dakilain. Huwag ka nang lumitaw. Kung gusto mo, itago mo lang forever yung ulo mo at lawlaw mong lubot. Gat gusto mo, pero mong masyadong gaguhin. Pero wag mong masyadong gaguhin ang mga taong bayan. Hindi ka special para ikaw palagi ang bida. Yun nga eh. Puro kami visit sa iyo. Kaya ni Singkong Duling, di mo deserve na makatanggap na yawa ka. Habang ikaw nagpapakasarap sa bakasyon grande, okay? Tanggap na namin na isa kang lampasot at isang duwag na kawal. Diyan ka masaya sa pagtatago mo, pues. Diyan ka na lang. Huwag ka nang lumitaw pa. At huwag mo na kaming gawing mga inutil at katulad mo, pues. Sundalong kanin na walang silbi, leche, kinam, pues. Tulad yan, Daddy. Tambutang itong bato na to. Chupista Bunao ulit to. Good morning po, kuya, at sa mga ka-warriors. Sige, 3JC Hope, ako na lang ang challenge mo kasi nakapag-spaghetti na ako nang walang giniling. Pero masarap naman basta may Eden cheese at hotdog. Hindi Escudero total may sibuyas na ako, may pandesal at soft drinks pa. O 500 ko pag nagawa ko yan. Biro lang, baka totohanin mo nga, pero yun talang pwedeng walang ulam. Yun ay pwedeng sa walang ulam sa Pasko. Sa anak ko kasi, di bali ng walang spaghetti, basta ulam lang, okay na siya. Oo. Chupista Bunao ito. Ay nako, dapat hindi na si Tito Soto ang SP, dapat si Risa Ontiveros na lang ang SP. Kung si Risa ang SP, matagal nang pinanawagan niyang si Bato na magpakita sa Senado kasi baka DDSD niya si Tito. Kaya ayaw niyang gawa ng paraan at marami pa siyang dahilan. Marilo Pabianak, shout out Late good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Baligtad nga po silang mga nasa gobyerno. Ang ating public servant pero tayo inuutusan mag-file ng ethics complaint. Grabe sila. Power tripping. God bless the Philippines. Totoo yan na ka. Shout out. Adorasyon di Maranan. Amy Bingson, my friend. Dolor Garcia, shout out ha. Marilo Pabian ulit to. Ang masakit, pinagpawisan natin pero sasahod sila nang di naghihirap. Totoo yun na ka ha. Ay, mission accomplished mga friend ha. Shout out, brother Elias Ischo.
Jan Dimango, shout out ah. Hanggang bukas umuli. Mga boss. Good night. God bless.